Hello guys, kamusta kayong lahat? Happy New Year, Happy 2025. And for today's vlog ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba kailangan mo na magsimula mag-vlog ngayong 2025. Tapusin mo itong video na to dahil kahit wala ka pang plano mag-vlog ay susubukan kong kumbinsihin ka na simulan mo na mag-vlog ngayong 2025. Unang rason kung bakit kailangan mo na magsimula mag-vlog ngayong 2025 dahil maaari ka ditong kumita ng pera. Dito sa YouTube, ang minimum na pwede mong sahurin ay $100. Nasa kasalukuyan kung i-convert natin sa peso ay umaabot ng 5,800. So imaginein mo na lang monthly meron kang inaantay na 5,800. Minimum pa lang yon. Yun yung pinakamababa na pwede mong sahurin dito sa YouTube. At ang kinagandahan pa dyan ay hindi naman ganun kahirap yung requirements ni YouTube para sumahod tayo. Ang kailangan mo lang dito ay 1,000 subscriber at 4,000 watch hour upang sa ganun ay ma-monetize tayo at sumahod tayo dito sa YouTube. So imaginein mo na lang yung magiging benefit sa iyo na meron kang monthly na inaasahan na minimum of $100 na sahod. So halimbawa sa case ko, ako kasi yun na yung ibinabayad ko sa upa, pambayad sa kuryente or minsan pambili ng pagkain. So dahil doon ay hindi ko na kailangan galawin yung sahod ko. Yung sahod ko ay naitutulong ko na sa parents ko or sa mga kapatid ko. Ikaw sa side mo, maaari mo na yung ikuha mo na yun ng motor, pwede mo na yung panghulog sa motor, pwede mo na yung pambayad sa mga bills mo. So imagine, hindi ka naman gumagastos ng sobrang laking oras dito sa YouTube pero may monthly sahod ka na darating sa'yo na maaaring makatulong sa'yo. Kaysa naman sa scroll ka lang ng scroll sa YouTube, what if ikaw na lang yung gumawa ng content na papanoorin ng mga tao nang sa ganun, ikaw ang mag-benefit sa YouTube, ikaw yung kikita ng pera. Pangalawang rason kung bakit kailangan mo na magsimula ngayon 2025 ay dahil baka kasi mabago na naman yung mga requirements ni YouTube sa monetization. Ngayon kasi guys, ang requirements lang ni YouTube ay 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. So, ang gusto kong sabihin ay simulan nyo na habang madali lang yung requirements. Kasi hindi imposible na mabago yung mga requirements ni YouTube. Malay mo, yung 1,000 subscriber gawin niyang 5,000 or kaya naman 10,000 subscriber. E di ikaw lang din ang mahihirapan. Kaya mas maganda na habang madali pa lang yung requirements ay simulan mo na upang sa ganun ay kumita ka na dito. Kasi bandang huli, kapag pinatagal mo ng pinatagal yung paggawa ng YouTube channel at inabutan ka ng pagbabago ng requirements sa YouTube ay ikaw lang din naman ang mahihirapan. Kaya mas maganda na habang maaga pa at kayang-kaya mo pa ma-reach yung requirements sa YouTube ay simulan mo na, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Guys, bago tayo mag-proceed sa number 3, kung nakukumbinsin na kita na gumawa ng YouTube channel, tuturuan kita kung paano. Pumunta ka lang sa description box at doon nakalagay na yung link kung paano ba gumawa ng YouTube channel, kung paano mag-upload, kung paano gumawa ng thumbnail. Lahat ng kailangan mo malaman sa pag-uumpisa sa paggawa ng YouTube channel, inilagay ko na sa description box. So, pagkatapos nitong video, punta ka na sa description box at sundan mo na step by step para makapagsimula ka ng gumawa ng YouTube channel ngayong 2025. Okay? Proceed na tayo sa number 3. Okay guys, pangatlong reason na tayo. So yung pangatlong reason ko ay dahil qualified ka. Ikaw mismo qualified ka. Dito kasi sa YouTube, hindi dito maarte kagaya ng mga malalaking kumpanya na alam nyo. Dito, hindi ka dito hihingihan ng mga requirements kagaya ng NBI, mga police clearance, mga SS, pag-ibig, mga government na certification, ganyan. Wala yan dito, fair dito. Dito, kahit hindi ka nakapagtapos, pwede ka magsimula ng YouTube. So, ano lang ba yung mga kailangan mo para makapagsimula ka ng YouTube channel mo? Ang kailangan mo lang dito ay cellphone mo. Itong mismong cellphone mo lang. Wala kang ibang kailangan, kundi cellphone mo lang na may camera. Tapos, i-shoot mo lang yung sarili mo. Tapos, i-upload mo lang sa YouTube. Yun na yun. Wala nang daming arte pa. Okay na yun. Hintayin mo na lang na ma-monetize ka. Tapos, kikita ka na dito. Pang-apat na reason kung bakit kailangan mo na magsimula ng mas maaga ay dahil ito kasing YouTube platform na ito ay it is a kind of passive income. Ibig sabihin, kapag nakapaggawa ka na ng video at na-upload mo na ito, kahit pa wala kang ginagawa, kahit natutulog ka, as long as merong nanonood dito sa mga video na ginawa mo, patuloy lang itong nag-generate ng income. So, di ba napakalaking tulong na kahit tulog ka, as long as pinapanood ng mga tao yung video mo, ay kumikita ka kahit wala kang masyadong effort na ginagawa. Compare sa mga traditional na trabaho na nakasanayan na natin na no work, no pay. So dito sa YouTube, maaari mo itong ituring na trabaho talaga na kahit pa wala kang ginagawa, kahit lagi kang absent sa pag-upload ng mga video, ay binabayaran ka pa rin as long as merong nanonood sa'yo. At ito guys, reason number 5 na tayo. Ito talaga yung personal na pinaka-reason ko kung bakit ako nagsimula gumawa ng YouTube channel. Dahil since 17 years old ako, hanggang ngayon, turning 27 na ako ngayon taon,
hindi pa rin ako nag-stop sa pag-work, pero parang feeling ko wala namang nangyayari. Kaya baka mabago ng YouTube na to yung life ko. Kasi anong malay natin, wala namang masamang sumugal, di ba? Yung 10 years ng pagtatrabaho ko sa kumpanya ng iba, wala namang nangyari sa akin. So malay ko lang dito sa YouTube, meron nang mabago. Sana lang, sana. Di ba dati nagbigay ako ng 10 years sa pangangamuhan sa ibang kumpanya? What if ngayon, magbigay naman ako ng 10 years ng pagiging empleyado ko dito sa YouTube? So, wala lang. Gusto ko lang sumugal at di naman tayo mananalo sa buhay kung di naman tayo susugal, di ba? So, yun lang yung gusto kong ma-share na sana simulan nyo na rin kasi sayang ng pagkakataon at wala naman mawawala sa atin. So, sa akin, wala sa 1 year na pag-vlog ko, wala naman nawala sa akin at ang kinagandahan pa niyan ay nagkaroon pa ako ng sahod dito sa YouTube. So, ngayong December nga, sumahod ako. Mababa lang eh. Ang sahod ko dito nasa $102 lang yung pumasok sa akin noong December. Pero ang laking tulong na. Yun na yung pinambabayad ko sa boarding house at yun na rin yung pinanghanda ko noong New Year. So, lahat naman nagsisimula sa mababa, di ba? So, ako mababa pa lang. Ang sahod ko pa lang monthly is nasa $100 pa lang. Sobrang baba pa lang. Pero, ini-imagine ko, meron pa akong ilang dekada para pagsumikapan na mapataas ko pa yung sahod ko. So, anong malay natin? Makachamba ako ng isang video na magpa-viral tapos mabago nito yung takbo ng life ko. Malay mo, hindi ko na kailangan umabot pa ng 60 years old para makapag-retire. So, lahat to magiging imposible kung hindi ko sisimulan ngayon. Kaya simulan mo na.